Papalapit na ang araw ng mga patay, ang buwan ng Nobyembre. Magsisilibasan naman ang mga nakakatuwang kwento, mga pangyayaring hindi mapaliwanag at mga kwentong misteryoso. Ngunit sa lugar na ito na aming pupuntahan, hindi pa man Nobyembre, ngunit may mga kaganapan ng hindi mapaliwanag. Dumayo kami sa Barangay Akmonan upang alamin ang mga kwento at istorya na nangyayari sa barangay na ito. So, andito po kami at nagsisimula na sa aming gagawing dokumentasyon ngayong araw na ito. At naririto po kami ngayong umaga sa Akmonan at hinihintay namin ang aming kasamahan. At kasalukuyang apat pa po kami. Ako, si John Merdat, si Marcosan at si Anoba. At ang aming expedition po ngayon ay nais namin na pumunta sa Akmonan at makita ang kasalukuyang nangyayari doon. Let's go! Ito po, medyo nagkakahirap po ang aking dinadaanan ngayon. Medyo madaling at hirap po na umakyat ang aming sinasakyan tricycle. Medyo sobrang galit ng aming dinadaanan at kasalukuyan kami ay kinakabahan na rin dahil sa dala ng tirik na sobrang akyatin nito. Dalahan na namin guys na ligtas tayo patuloy sa ating aming pupuntahan ngayon. At medyo malubak po ang aming dinadaanan ngayon. Sobrang sikip ng daan. Dito pala sa Manila. Uy, video niya, Lord. Dili lang gini sanay sa dalan dito. Habang abala naman po ang aming aming kasamahan sa pagbabayad sa tricycle ay kasalukuyang nandito na kami sa aming pupuntahan. At sa ngayon ay didiretso na kami sa bahay ng aming kaklase. Manimbag ito ang pictures. Pagdating namin sa bahay ng aming kaklase, agad niya kaming sinalubong at kinamusta. Ayon sa kanya, dumiretso na lamang daw kami sa kanilang bahay at sabay na lang kaming pupunta mamaya sa kanilang pagsisimba. Sa hindi pa magsisimula ang aming ekspedisyon ngayon araw na ito, ay kami muna ay magsisimba upang kami gabayan ng buong may kapal. At dito, magsisimula na kami sa pag-take ng video namin at pagpapatuloy sa aming tatahakin ngayong araw na ito. Sa pagkatapos ng pagsimba namin kaninang tanghali ay nagtanghali muna kami. Tapos nagpahinga, ngunit ayun, ang lakas ng ulan
At naabutan kami ng alas 3 ngayong hapon na ito para sa pagtake ng video namin. Ngunit ngayon magpapatuloy kami sa aming ekspedisyon at patungo na kami sa aming unang i-interviewin. Medyo madulas ang daan, no? Dahil ang lakas ng ulan kanina. Dahan-dahan lang kayo. Pagpasok namin sa lugar, agad kaming nakarinig ng kwento tungkol sa isang matandang babae na nakaranas daw ng isang kakilakilabot na pangyayari roon. Itago natin siya sa pangalang Lola Manding. At hanggang ngayon ay dala pa rin ni Lola ang alaala ng nakaraan. Danigo Toyo, Magandang hapon po, Lola. Magandang hapon din sa inyo. Ilang taon na po kayong nakatira dito, Lola? Matagal na ako dito. Nakadalawang asawa na ako pero namatay din sila. May mga nakikilala ka po bang mga hindi natin kaano-ano? O may nararamdaman po ba kayong kakaiba dito sa lugar ninyo, Lola? Naku, iha. Ang sabihin natin ay yung mga katotohanan lang. Sa lugar kasi namin, marami kaming nahagilap noon pa. Pero nang kalaunan ay unti-unti na silang lumalayo kasi marami na ang mga taong nakatira. Pero Lola, naniniwala po ba kayo sa mga aswang? Sa katunayan, mayroong nahagilap ang CCTV ng tindahan ko noong nakaraang buwan. Totoo po ba yan, Lola? Oo, para kasing isang babae na nakaputi na naglalakad ng alauna ng umaga. Nagtataka talaga ako kasi kung iisipin natin dito sa aming lugar, hindi kami masyadong nagsusuot ng puti. Isa pa, alauna yun ng umaga. Kung lalabas yun para bumili, wala namang tindahan dito na bukas. Hala, pwede ba naming tignan, Lola, ang CCTV na sinasabi ninyo? Noong marinig namin ang sinabi ni Lola, agad nagsitayuan ang aming mga balahibo. Ikinuwento pa niya na may nahagip daw na kakaiba sa CCTV ng kanyang tindahan. Dahil dito, ipinakita ni Lola sa amin ang naturang CCTV footage. At sa mga sumunod na sandali, halos hindi kami makapaniwala sa aming nakita. Sa una, wala kaming nakitang kakaiba sa ipinakitang footage ni Lola. Tila isa lamang itong karaniwang video ng daan. Ngunit nang i-zoom namin ang kuha, biglang lumitaw ang isang babae na nakasuot ng mahabang puting damit at may mahabang buhok. Marahang naglalakad paakyat sa daan. Pagkatapos naming makapanayam si Lola Manding, agad kaming naglakad patungo sa susunod na aming makakapanayam dahil sabi ng aming kaklase, may isang babae raw sa Purok 7 na nag-aalaga ng mga duwende. At doon pa lang, nagsimula na kaming makaramdam ng kaba at pananabik kung ano nga ba ang aming madidiskubre. Napag-usapan namin na maglalakad na lang kami papunta dun sa Purok 7 para hindi naman kami makatipid na rin kami kasi sa mahal ng aming gastusin. At ayun, patungo kami doon ngayon sa pupunta namin sa Purok 7 at didiretso na kami sa aming susunod na interview. Ngayon, halata naman na napaka maputik ng aming dinadaanan. Matirik, kumbaga, napaka sikip ng dinadaanan namin sa kasalukuyan. At kailangan namin na magmamadali na at upang matapos kami ng maaga. At dito na kami sa Purok 4 ngayon at patuloy pa rin kami sa paglalakad patungo sa Purok 7, kumbaga.
Oo, ganoon ko siyang hope, no? Po, kanina nandun kami sa Purok 4, dinaanan namin ang Purok 3, at kaya ngayon nandito na kami sa Purok 2. Patungo kami sa Purok 7, at doon mas malayo pa ang aming lalakarin. Sa ngayon po ay nandito na kami sa Purok 1. At sa kasalukuyan, pupunta kami doon sa Purok 7 hanggang Purok 8 po kasi ito. At yung sequence ng per purok nila ay hindi magkasunod. At yung daan ay medyo matirik na rin ulit. At higit sa lahat, maputik ang daan. At ngayon, patungo kami doon at iniikot namin ang kanilang barangay. Ngayon, yung daan naman ngayon ay pababa at kailangan pa namin na mag-ayos. Medyo madulas po ang daan dahil sa ulan at opo, mahirap. Medyo madilim na ang aming dinadaanan na daan at ayun, papasok pa at medyo pagod na rin kami dahil sa layo ng binilakad namin. At ito, didiretso pa kami patungo doon sa aming pupuntahan. Pagod. Halos 2 oras na kaming naglalakad ng mga kaklase ko mula Purok 2 hanggang Purok 7. Sa sobrang layo ng aming nilakbay, halos hindi na namin maramdaman ang aming mga paa. Dahil sa matinding pagod, basa at madulas pa ang daan dahil sa ulan. Kaya bawat takbang ay lalo pang nagiging mahirap. At ngayon po, papasok na kami. Patungo kami doon sa bahay na sinasabi daw nilang may kababalaghang nangyayari. At kung sana ay amin siyang makapanayam upang mabigyan ng paliwanag o mabigyan ng mga tao ng kanilang mga naranasan tungkol sa kababalaghang nangyayari doon sa lugar na yon. At patuloy kami, nagmula kami doon sa Purok 6 hanggang sa Purok 7, ngunit iba yung nangyari kasi inikot pa namin. Nagmula kami sa Purok 4 to 3 at saka nandito kami ngayon sa Purok 7 at patungo na kami doon. At ngayon po, nandito kami sa lugar na aming dapat puntahan. Meron kaming makakapanayam na may inalagaan daw siyang duwende na kung saan may hiningian siya ng mga dapat, like hindi naman siya sabing hindi practical, ngunit hiningian siya ng duwende at inoperan pa siya na bibigyan siya ng ginto, ibigay ng ginang ang gusto ng duwende. At ang nakikipagpananim naman sa kanya ay si Kayla Fernandez. Pagpasok namin sa Purok 7, Barangay Akmonan, nakilala namin si Nanay na itatago na lamang natin sa pangalang Aling Eva. Ayon sa kanya, meron daw siyang isang karanasang hinding-hindi niya malilimutan noong kapanahunan na inaalagaan pa niya ang kanyang pamangkin. Ante, so maayos nga hapon ante, so mag-asa sa name and pangalan ante and sa edad and some experiences po na experience ni ante dere ilan nakupod ka mo diri katuig ante guys na. Ako lang na kuanan diri itong akong umaga niya na pusis gud siya. Pag pusis niya, tawag sa puwang mga dibindi daw iyang nakita mo na ngayon daw pagkaon, mga tamis tanan iyang pagkaon pangayo. Mauwi sa wala at kusang mapa kung ang libingan ko'y limot na ng lahat.
at wala ng krus at batong mabakas, bayaang linangin ng taong masipag, lupay asarulin at Nay? Nay? Ante? Meron ka ba? Ante? Kaya akong ginukaran kapting o kalamay. Pagumanan to, paghatag na ako, pagkadugay-dugay. Siya, ay, nangaon na sila nangaon na daw. Nagkaon daw sila tanan. Gusto mo candy? Pagkadugay-dugay, naayos siya. Pero dugay, pila ka oras na mo tabang sa iya ha. Pero gabalik-balik to iyang experience ante ni Angkol. Balik siya, kapila na natake. Pero paghatag na kung pagkaon, wala nang pag... Ay, so doon mo to ang nagana sa iya. Nagkapangayo sa pagkaon. Wala na, balik kaluwi. Sige nyo kung wala na kami. Katulog yun to, nagbalik-balik. Ay, katatlo mga pila ang edad ni Angkol nga na-experience. Anak ni mo, auntie, no? Oo, ako, umagad. Ay, umagad, okay. Mga pila tupod ko katuig nga na... Tulog kada tuig, sumpong siya. Dili tan gani og tuig. Kada upat ka. Pero sultiro pa to si Angkol. Inyo na. Pero gikan paghatag na kung pagkaon, wala na siya sumpong. Di istorya niya, tanan kay giputol, baya na ang sanga ana. Sa diin, ante. Ay, Oo, are. Ano Ay, na ini lingon nga siya. kawi, ante? Nung kuan good nang ta. Kay pagputol ana, mo to daghan. Ikusis niya katong nagputol ko na sigsakit. Oh, sigsakit. Ikan pagpakaon ako, wala na. Kani nga kahoy, ante? Oo, kani nga kahoy. Then, tapos, ante, ang nagputol, nagsakit pod. Oo, pero gikan pagpakaon ako, wala na. Ayon kay Nanay Eva, halos 2 taon daw nilang naging kabahagi ang mga duwende sa kanilang buhay. Mga nilalang na nagdala sa kanila ng swerte, ngunit naghatid din ng kamalasan. Subalit sa paglipas ng panahon, unti-unti na raw itong naglaho at sa ngayon ay hindi na nagpapakita. Marahil dahil sa dumami na ang mga taong naninirahan sa kanilang paligid. Dahil palubog na ang araw, nagpasya muna kaming umuwi sa bahay ng aming kaklase upang magpahinga. Bukas na lamang namin ipagpapatuloy ang aming paglalakbay sa barangay Akmonan. At sa pagbabalik namin, hindi namin alam kung anong panibagong hiwaga at karanasan ang naghihintay sa amin. Ikalawang araw na ng aming ekspedisyon sa Barangay Akmonan. At ngayon ay umaga, alas 11 na. At natapos kami sa pag-shoot ng aming documentary kagabi. At ngayon ay nagsisimula na naman kami kumilos. At ngayon ay patungo kami sa bahay ng isa sa mga matagal na rin nakatira dito at may mga nakakatuwang istorya, mga misteryo at hindi may pilawanag. At medyo liblib na rin ang kanilang lugar, kaya ang aming kasamahan ay umuna na upang masimulan ang pakikipagpanayam kina Ginang at kay Manong sa kanilang mga naranasang hindi mapaliwanag sa lipunan. At ngayon ay tatawid kami sa Sapa at medyo pasalamat kami, umulan kasi kahapon. Pasalamat kami hindi bumaha. Ngunit maputik ang daan. At yun sila nasa
medyo malayo pa ang aming pupuntahan dahil malayo o ligid pa ang lugar na tinitirahan ng aming masusunod na makakapanilang. At sa pagpapunta sa bahay nila Manong at Ninang ay nadala pa kami ng alay. May bigas pa kaming dala dito upang ibahagi sa kanila. At ayun, makikita niyo po na habang kami papunta na sa mas liblib na lugar ng kagubatan, ay mahirap na ang daan, mas sumisikip ang daan. At malayo-layo pa ang aming pupuntahan. At ngayon po ay patuloy pa rin kami sa aming paglalakad at malayo-layo na rin ang aming nalakad. At makikita nyo po, napakalirip na po ng lugar at malayo na sa Kabiasnan. At ayun, ang aking mga kasamahan ay patuloy pa rin kami sa aming paglalakad. Medyo mas mahirap na ngayon ang mga daan at medyo mas matarik na. At aming pupuntahan ay dun pa. Pupunta na ng mga dalawang bukid pa daw, sabi nila, ang aming kailangan sulungin. Habang tinatahak namin ang magubat at masukal na daan, sa wakas ay nasilayan na rin namin ang bahay na dapat naming puntahan. Ang lugar na maaaring magbigay ng kasagutan sa likod ng kanilang mga kwentong kababalaghan. Doon namin nakilala si Nanay na itatago na lamang natin sa pangalang Nanay Jonah. At ayon sa kanya, meron siyang isang karanasang hinding-hindi niya malilimutan nung siya ay nagdadalang tao. About na na. Siyempre sa amo ni uncle mo kay kami, dati gid kami pag halos ng bata pa kami asla nga nag-asabay kami sa farm, gid kami nag-start sa mga bukid po. Amo na siya nga damo kagid sa mabatyagan nga pa sila nga mga katingalahan. Yeah. Pero sina gabi may mapatsyagan ka, nila ko nung mga aswang. Tapos na-experience yan ko gid na nga naagihan ko kay dati nagabuntis ko sa ako ni kadua nga bata, 8 months pa siya. Tapos may ara kami nga, ako nabatian nga, may ara siya nga tao nga bantog, gina siya nga aswang. Then na pagka Bernice nga adlaw, kaya nga amon nga balay, layo sa palengke. So bukid pa nga ako nga katuan, may kabukan pa ko nga suba. So paglakat ko, ako lang isa, pagpauli ko na malingki ko kay Bernice mga adlaw market day. Kasi nilabay ang Bernice, gina siya nga adlaw, parang iagit ng mga hindi nga pareha sa aton. Karon, amon nga dalan ga, amon man sila padulhog. Tapos atong tao nga tigulang nga lalaki nga ginabantog siyang aswang, nagapasaka siya. Tapos ako nagapanaog. Sa isip ko ba, sige lang siya tanaw sa ako, wala siya nagatanaw sa ginalaktan niya. Saling ko, ano man nga tigulang, sa isip ko lang nagalakat lang niya siya nga, hindi man siya makasandad ba nga, siya nga, inang wala gatanaw sa akong gatanaw. So, buntis ko, 8 months. Pero nag-anak na kami, wala lang. Ditso, wala po namansin sa iya, wala po siya. Ditso ko pa uli. Pag-abot ko sa balay, magluto na unta ko sa itong amon nga sudan, baka mga isda. Ilonggo ko ka nga, okay lang. Magluto ko sa isda. Bigla man sakit kaya ako yan. Nagabatugid siya basin, nga daw ng mga anak na nag-uod ko. Hindi na pag sakit daw, wala na nagahulag at bata. Tapos daw, bating ka lang. Amo to sabihin ko sa kay Mr. Saka ko sa babaw, kaya amon balay up and down na sa mga uso, di ba? Amon gina, tapos may ara rin sila. Tinagdamon ko sina sa dalong. Saka ko, sakit, akong tiyan, wala ko katapos ang luto. Siya, ano ka?
So sakit kaya akong tiyan. Silang, niya ba si mga anak na so hindi pa man ka 8 months. Oh. Karon, di ba sa una uso man ang mga ining kabalo kung magluya-luya. Oh, amo gid na. Ting akon ugangan ng babae, taga-antiki na siya. Kabalo siya magluya-luya. Ang tugin tawag niya, siya nay, gasakit daw ang tiyan ko ba. Pagabot niya, yan ano ka, sakit ka akong tiyan nay, nung nagabatugid baskin. Di ba si mga anak na so hindi pa man ka 8 months, man si ba nagsala ka lang, wala gid ko nagsala. Tandaan ko gid. Karon nag-istorya ko sa iyang amo tong na-experience ko, nakita, nasugatan ko tong ginabantog aswang. So amo to, nagkuha man lang to siya sang luwag, iyagi ano sa kalayo, tapos giana sa tiyan ko. Niya giaswang ka ba? Pag anak sa tiyan ko, oh, bigla man naman nagpisik ang bata sa tiyan ko. Oh, ano siya, oo, naghulag siya dayon. So amo to, basing niya giaswang ka ba? Pero, ano po ang tinaulian po ante, naka-survive man ang bata? Survive ang bata. Tapos, atong akon nga bata, may araw kasabay-sabay nga nagabuntis. Then pag, bulan na nga mga anak na kami, atong babae, nga amiga ko man, iya nga balay dito sa Tungasang Basakan. Tapos natulugan man na siya, natulugan siya. Tapos ang, iya nga balay bukas, ang ano ba, ang kwartahan. Tapos natulog ko. Nakita yan man ang pagmatay at lalaki nga na ano ko, nagatanaw sa iya mo sina. Pagka ano nanganak siya patay. Tapos galing niya nagalago. Bantog pero atong inyong ano, okay man sa tiyan atong bata. Pero okay, sadya lang gid pag ano sito, insidente nga to, bigla na lang anak niya patay ang bata. Patay ang bata. Kay tungod lang sitong lalaki nga makita yang nagkatulog siya nga ginatanaw siya sa biyagdanan. Katong assignment yun so illness. Amo ginang time sa mga dili parehas nato. Pero itong ako niya nga ginabuntis nga bata, okay saya, buhay saya. Kaya naagapan mo, naagapan. Tapos amo to pagkakuan, na ano siya, karon ako na, ano na, 37 years old na siya. Tapos hindi lang kay amo sito nga business siya nga ang bata mo, nakapanganak na ko. 4 years old, 4 years old siya. Hindi kasi siyempre bukid amon balay. Ano gyapon siya sa aswang gyapon ba? Ako bata magbigla lang na anak, magkumbulsyon. Tapos grabe ang lagnat ba? Sus, amo daw to gipabulong namon sa usong gud sa unang Bisaya no. Di mo taday mag-direct sa doktor. Kaya sila isang tapos yung gabi, mabatsaga namon nga ng bata perting hibi tapos siyempre amon nga balay ng tadtad lang ang dingding tapos ang pertahan ana-ana lang gud nga kawayan Tapos mabatsaga makita sa itong akon nga tatay nga ang kukus ang ano nakalusot dito sa may ano kamuto sing ano na dayon magsiday ano ng bata ng convulsion. Amo to ibabulong namon sa Bisaya. Wao nila akong bata. Kay gusto ko ng bata ko kay ano nila mo kay siyempre bata ko hindi man sa magpahambog. Pirti kataas kay sa ilong anak siya Ngami gid badwalen gid diri. Di mo na siling sang manugol niya lagi pabayaan niyo ng bata niyo. Gusto niya nila kwaon ba kay sunada nila. So mo to gi may kay tanda man tong Bisaya nga amon nga gipat bulungan. So may time gid nga hapit na gid siya kuno kwaon na gid to. Grabe amon nga ano di grabe pud ang iya nga kusog nga pag bulong nga hindi gid mo ang bata. So mga alas 9 sa aga amo to siya ara na sila kwaon na nilang bata. Di grabe wala sa ang bata ko. Di kaluya yung ano ko. Di mo hindi na pagtugot nga kwaon ako nga bata kay siyempre lalaki. Yung panganay ko babae palangga. Lalaki to. Nakasurvive man ang bata. Ayon kay nanay, halos 10 taon silang inaabala ng isang masamang elemento na nagdudulot ng iba't ibang trahedya sa kanilang buhay.
Subalit, sa paglipas ng panahon, bihira na itong magparamdam at halos hindi na lumilitaw sa kanilang paligid. Matapos naming makapanayam si Nanay Eva, agad kaming nagtungo sa susunod naming makakapanayam. Ngunit inabutan naman kami ng ulan. At yun po ay huminto muna kami saglit sa aming ekspedisyon dahil umulan. At yun po ay tinutulungan namin ang makilala at nagpatuloy muna sa amin saglit. At siya po ay matagal na rin dito sa lugar. Sinubukan niya namin siyang makapanayam, ngunit wala pa daw siyang naranasang kababalaghan. At ngayon ay hinintay na lang namin na tumila ang ulan. At ngayon po ay magpapatuloy kami sa aming pagpunta sa aming susunod na makakapanayam. Ngunit pupunta namin habang umuulan kasi sayang din po ang aming oras. Baka hindi pa tumila ang ulan ay tapos na ang araw. Patuloy kami sa aming paglalakbay. Mas madulas na ngayon kasi basang-basa na yung lupa. At kung makikita nyo, naghahanda na rin sila sa pag-akyat sa bundok. At ayun po ay habang palakas ng ang ulan ay eto, patuloy kami sa pagsulong sa bundok na aming pupuntahan. Ayun, mas materik na ang daan ngayon. Kung kanina ay kaya pa namin, ngunit ngayon ay pababa ang daan. At mas delikado kasi malalaki ang bato ng aming dinaraanan. At ito po ay ikalawang ilog na aming dadaanan. Lulusungin namin. At medyo makikita nyo ang laki ng sapa at ang laki ng batong makikita nyo dyan. Medyo delikado siya kung hindi kami mag-iingat. Mas madulas at mahirap ang daan. Ayun po, basang-basa kami sa ulan at ang tirik ng daan ay mas mahirap na talaga ngayon. At yun po ay medyo malalim na ang aming pinupuntahan. At napakadulas po ng daan. Sa aming paglalakbay sa maputik at masukal na daan, halos hindi na namin maramdaman ang aming mga binti sa sobrang pagod. Subalit, sa wakas, natagpuan din namin ang bahay ng isang lalaki na naninirahan mag-isa sa gitna ng kagubatan. Siya ang aming lalapitan upang tanungin kung nagkaroon ba siya ng karanasang kababalaghan sa kanyang buhay na sa ngayon ay itatago na lamang natin sa pangalang Roberto. Hindi nang ano ka uncle ba na experience Ay, mo? sa before dati, kung may sobra na good ka stress god, halimbawa sobra na ka problematic na. So may harag daw may una-unaan kang daw ibanggit niya. Kung hindi ko siya matawag nga sakit lang gid siya ning daw parte lang sa stress lang siya ba. Dala sa kakapoy siguro, tapos magsabay-sabay mag-inom pag mahubog na, dumagawas na siya nga kakapoy ni mong problema ng sagol ba. Kanya na siya. Tapos dahil wala naman nagbalik, wala naman siya na gano'n. Pero something uncle gapati ka sa mga wala pa uncle. Kung naging siya daw, although nga lang siya, siguro kakapoy, tapos stress ka siguro daw na ka ba, mag-blind, na ka ba. Amo na siya daw, pero sa akong wala man, hindi man ginambal niya. Pero diri sa inyo uncle, sa inyong diri sa palibot ninyo uncle, sa ato naman ni siya uncle, no? Any experiences nga na uncle ba na ano bitong na sinatian mo uncle or na nakita mo, na batyagan mo? Wala man, pero kung sa istorya nga dre, hindi siya makita, pero may experience man na may mapansin ka nga ba, para siya mga bago ng mga
ang sila tawag sa Bisaya, ano, hindi para sa aton na tao ba? Wakwak? Normal. Oh, like, kay biskan man ako like magkapati kultura ng gunadaan sa atong mga Pilipino angko like something kay di ba ang no magiging sa aton angkol is kana bitong wakwak or kanang ano gid pero angkol kanang in terms of aswang angkol ba gapati ka ano or may na diri sa inyo kana bitong nabatian mo na ano mo na pero ano manggod kung sa istorya laman abi tapos hindi mo makita pero hindi ka magpati hindi man abi mo lang makita pero kung siguro makita mo siguro di daw magpati ka na kay siyempre na experience mo lang nakita sila di makahambal ka nga og nara pero kung oras nga hindi ko makita iba gid kung nakita mo sa wala di ka makahambal ka nga kayo nara na diri daw sa amon amo gid kay kumbaga si is to believe kita ba pero sa ano diri angkol balay diri sa inyo ano ang mga like mabatian mo kay di ba something diri pag hindi mo mabati pag hindi mo siya makita hindi mo gid siya paniwalaan pero ano ang nabatian mo nga mahambal mo nga daw mapati ka. Parang ano lang, mapansin ko lang sa mga ido nga mag-ano siya. Mag-awol ko siya. Na mapansin ko, paminaw ko man daw, di mapatigig ko man daw ni Ara. Kung nabi makapansin siya na mga ido, ginabi. Angkol kayo na mag-aw-aw-aw. So do you believe angkol kay ako, taga diri mapod ko angkol na inabay, ano ko diri nga lugar. Kay something, bis ka na ko, mamadunggan ko na, kanabitong hayop good nga mag ano daw, kanang tao nga maging hayop ba daw? Sila magkambil sila gano'n. Oo. Pero gusto lang. Sa ako lang. Okay, kita mo maano magita. Sa mabatian lang gid nato ng sa ano lang gid sa mga tao lang mabatian. So kato imong ano angkol nga kung ano bitong do feel mo nga magtuo ka ba katong like mga ido gani no kay syempre sila man gid makakita sa mga ano. Mapansin lang naman mo. Isa pa karon o sa laban pa karon niya magano kay puro palibot sa balay naman puro mga buntistaan. Mapansin ko siya ito ako lang na to hindi ikabi ma-witness nga makambal ka nga hindi mo sila pero hindi labi mo sa makita di mo lang hindi ka magpati hindi angkol so salamat. Ayon sa kanya, ang mga sinasabing kababalaghan ay pawang imahinasyon lamang ng tao. Sa buong buhay niya, wala pa raw siyang nasasaksiyang anumang kakaibang pangyayari. Matapos naming makapanayam si Kuya Roberto, napagpasyahan naming umuwi muna dahil sa banta ng malakas na ulan at nalalapit na paglubog ng araw. Dito, nagtatapos ang aming dokumentaryo sa Barangay Akmonan. Ipagpapatuloy namin ang aming dokumentasyon sa susunod pang araw upang tuklasin ang mga karanasang maaaring magbigay liwanag sa hiwaga ng ating pakikipagsapalaran. Maria Maria, isang napakagandang pangalan para sa isang dalagang Filipina. Ngunit si Maria sa ating paaralan ay nagpaparamdam at kinakatakutan. Ngayong araw na ito, ika-29 ng Agosto, magpapatuloy ang panghuli naming dokumentasyon sa aming nakatalang ekspedisyon. At ngayong araw na ito, sa paaralan tayo ay magsisimula na aalamin kung ano nga bang kababalaghan ang nangyayari dito sa ating paaralan. Magsisimula tayo sa isa sa mga pinakamatagal na naging guro sa ating institusyon. Siya ay nagmula dito, nagtapos dito at patuloy pa rin nagtatrabaho dito. Aalamin natin ang kanyang kwentong kababalaghan at kung ito'y haka-haka o isa lang sabi-sabi. Sa pagpapatuloy ng aming paglalakbay, nakapanayam namin ang isa sa aming mga guro na nagbahagi ng isang hindi malilimutang karanasan. Ayon sa kanya, minsan niyang nang nakatagpo ang isang babae na tinatawag niyang si Maria. Isang alaala na hanggang ngayon ay nananatiling malinaw sa kanyang isipan. Sa kanyang salaysay, masisilayan natin ang kwento ng isang babaeng nag-iiwan ng palaisipan kung hanggang saan ang ating pag-unawa sa mga bagay na hindi maipaliwanag. Siguro, hindi naman limit sa kaalaman ng lahat na dito sa ating building sa school is more likely maraming nakakaalam, maraming nagsasabi na na-experience nila. Ito yung kwento tungkol sa isang babae
which technically, sa akin na part, during my experience, binigyan ko siya ng pangalan na Maria. Pagkatapos, yung kasama niya yung kayang dalawang anak. Pero, ang story is, hindi sila magkasama. Nasa kabilang room yung mga anak niya, yung mga bata, habang yung si Maria naman is nasa office ko. So, it started way back when I was still in college, third year. I was having my final presentation from my demo teaching. Then eventually, siguro sa pagod, umuwi ako. Alas 3. And then, kumain ako ng marami. Di ba sabi nila kapag kumain ka rin ng marami, tapos matulog ka kaagad, mababangungot ka. And it really happened to me. In my bangungot, I was in a room, tapos hinihila ako ng babae na nakaputi. Nakatali yung kadena niya sa leeg ko. Pero tinitingnan ko yung mukha niya. Wala talaga akong makita. Like, blanco yung mukha. Yung typical na nakikita natin sa mga movies na kapag titingnan mo yung mukha, wala siyang mukha. It's parang plain lang. O, wala siyang mukha. Tapos, nung hinihila niya na ako, hinihila niya na ako, nasab-it. Ano yun? Nasab-it ko sa railings. Sa railings. And then, eventually nahulog ko sa kama. Doon ako nagising. Pawis na ako. I realized I'm not familiar with the room at all. I never knew where the room is, the place is. I never expected those places exist here in the school. So fast forward, so murag kasi nag-hallucinate kasi itong na lugar. Murag dream ba? Yeah, it's a dream. It's a dream. Hindi ko talaga mapagtanto na nag-exist pala yun na place. I have no idea na those places exist. The railings, the room, it's very vivid. I could clearly see and I could still clearly na makita until na kung ano yung dream ko. The arrangement and everything of the room hanggang sa hinila ako ng babae na kadena. Fast forward, after graduation, I was hired here at CIT. That was around second semester when the wife of the governor, Ma'am Che, decided to hire me from being teacher to being a secretary. It was very abrupt. It's parang whirlwind romance yung nangyari. Ang bilis ng pangyayari because I was appointed this day, then eventually the next day, I was asked to have the office, to be in the office. I was already in the office. The first time that I really sit on the chair that's supposed to be mine on the desk, it gives me the chill because I have the same polo, I have the same pants, I have the same bag. The arrangement of the computer, the desk, how the room was arranged, it's really the same with the experience things that I have in my dream. Maganda ako palahin mo. I keep on telling these stories because I don't know if somebody would love to believe the story, pero it really gives me creeps until now because I never really knew that the office exists that time. Hindi ko talaga alam na nag-exist siya ng office. But what is uncanny or very peculiar that time is that how come that I have the same polo, I have the same, and the way I sit in my dream is the same way how I sit during the day. And the moment my butt touches the chair, it
parang nag-flash lahat. And Na-remember akong mo yung tanan. balahibot na nanindog yung tanan and everything. And I got out of the office. No, basta ako. I have to, kasi parang nangihina ako and every time. Then, I keep it to myself. Parang isip ko, parang wala namang maniniwala and everything. Then, time and time, meron akong naririnig na, for example, the other office would tell na may nakikita sila babae. And the way they describe the girl is the same how I picture out the girl in my dream. Parang pares ang description. Pero I never told them. Pero sir, katong time nga sa office mo, di ba, marami tawag na picture out mo tong sa dream ni mo, sir, na ano mo na siya, na sinabihan mo, na experience mo tong babae nga to, sir, sa imo office. Most of the time, Maria is with me at the office. I named her Maria. And I'm not the only one who experienced it. Because there are a lot of teachers, my friends, my colleagues who love to visit the office. Sometimes they would linger longer, they would talk to me, then they experience the same thing. One particular moment is that Mary Grace Abayon, one of my favorite co-teacher here, she stayed at the office. Then eventually, there is that moment that every 3 p.m., the other door of the office would just open by himself. No context, no air, everything. It's just open. Then eventually, one time when Ma'am Grace was there, we got scared because the door just open. Maka-shock lang, sir, ba? Just open. So wala po siya sing hangin? Wala. Yes. Then I told Grace, you close the door, you secure it locked. Nilock niya. Siya mismo nag-lock. Then eventually, nag-open maya-maya, nag-open again. And that was the time that we realized that there's something. There's really something. And to add more of the story, we have also this experience that Sir Maluluyan would see na meron na 2 bata na nakikita niya dyan sa. And I just keep it to myself because I really knew those child na parang ang routine kasi nang nangyayari sa office is mag-open siya ng alas 10. Then eventually after mga 15 minutes, lalabas siya. Then siguro yung time na binibisita niya yung anak niya sa kabila. And it becomes parang norm na lang to everybody na parang naging katatawanan nila and then just to have a story. Parang gano'n lang Pero sir, kabalo ka sir sa story nga nung na si Maria and sa iyong mga anak po. I'm not very material why Maria or the girl, nagparamdam siya. But it didn't give me harm naman. One also particular experience that we have is my interns. They got really scared every time they enter the office. Tatakot sila. Kasi they believe na parang merong something in the office. And then I just keep it to myself. One time, I shared them a story and then that was the time I realized that there's still something. Kasi sabi nila, parang may nagtatago ng mga gamit. Kapag nananalamin kami. Kaya yung salamin namin doon sa office, ginapakulong na ako. Kaya kung kisa nang mag-wonder ka ba? Naki-reflection makita everything. Ang chair sa likod kaya ka nang malihok daw. And yun siya. I just keep it myself na okay. Ayon sa aming guro, ang karanasan niya sa babaeng tinawag niyang si Maria ay nananatiling palaisipan hanggang sa ngayon. Bagamat matagal na itong nangyari, malinaw pa rin sa kanyang alaala ang bawat detalye na tila hindi kayang ipaliwanag ng lohika. Siya ang huli naming nakapanayam at sa kanyang kwento ay tuluyang nagwakas ang aming paglalakbay sa paghahanap ng kasagutan. Ngunit sa pagtatapos na ito, nananatili ang tanong, totoo nga ba ang mga kababalaghan o bunga lamang ito ng ating imahinasyon? Ang bawat Pilipino ay may kanya-kanyang istorya. Sa bawat parte ng Pilipinas ay may kadiliman at sa bawat kadiliman ay may kanya-kanyang haka-haka. Mga istoryang nakakatuwa at higit sa lahat hanggang ngayon ay patuloy na umuusbong sa panahon ng modernisasyon. Ako ay inyong lingkod mula sa BSED Filipino 2A. Hanggang ngayon, ang Pilipino ay natatangi mula sa mga istorya at mga paniniwala na naging kultura nating mga Pilipino.
to